Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Mula naman po sa Prince Edward Island, muling binuhay po ng mga Pinoy sa naturang lalawigan ng Canada ang Dragon Boat Festival. Pero higit po sa mga kasiyahan at kompetisyon, naging daan po ito para makatulong po naman sa Make-A-Wish Canada program para po sa mga bata na may karamdaman. Nardo po ang kwento ni Jocelyn Reyes Sambilay. Muling sumigla at nagkakulay ang Victoria Harbor sa Charlottetown, Prince Edward Island. Makaraang dayuhin nito ng mahigit 500 katao mula sa iba't ibang Atlantic provinces at karatig na lalawigan para sa makasaysayang pagbabalik ng Dragon Boat Festival sa PEI. Shediac Road, Middle Lane, Trojan Warrior. Matapos ang ilang dekada, muling nasilayan sa dagat ang mga Dragon Boat nitong Agosto. At sa pagkakatong ito, isang Pilipino ang nanguna sa pagbabalik ng tradisyong ito, si Vladimir Scala. Marami ang nagulat kasi sa kauna-unahang pagkakataon, Filipino community ang held ng event dito sa Victoria Park. Merong history ng Dragon Boat before, but unfortunately wala talagang record or any litrato kaming makuha. Pero nung 2011, nagkaroon ng charity event, Dragon Boat, inatenand ni Prince William tsaka ni Princess Kate dito sa island mismo. Then after that, wala na talaga. Siyam na koponan ang sumali na binubuo ng 17 manlalaro. Pero karamihan sa mga lamuhok ay first-timers. Kaya bago nagsimula ang karera, isinagawa ang orientation at training. Natutunan nila ang tamang paghawak ng sagwan at kahalagahan ng sabayang galaw. Kahit hindi marunong lumangoy, naging ligtas ang lahat dahil may life vest at nakabantay ang Canadian Navy at PEI Rowing Association. Ang Dragon Boat kasi it's a team sports. So, isa sa mga inaalin tulad dito is yung unity ninyo yung pagkasabay-sabay ninyo. So kung walang teamwork, mahihirapan kayo sa Dragon Boat kasi sabay-sabay kayo, in unison kayong sumasagwan dito. Mahigit 2 dekada nang lumalaho sa Dragon Boat Racing sa Pilipinas si Vladimir. Paglipat niya sa Canada noong 2021, nakita niya ang pagkakataong maibalik ang sport sa Prince Edward Island at makatulong sa kanyang bagong komunidad. Since 2000 kasi, my college days, doon na ako nagsimulang sumali sa isang Dragon Boat team doon sa aking eskwelahan. And then after college, so tinuloy ko pa rin yung sports yun under a different club na where parang nagpa-participate kami sa mga local races and international races representing yung country natin. Hindi madaling ilunsad ang proyekto ni Scala. Kailangan ay malaking pondo, tiwala mula sa lokal na komunidad at suporta ng pamahalaan. Pero sa tulong ng Filipino Community of Prince Edward Island o FCPE at ng City of Charlottetown, natupad ang kanyang plano. Kasi nung sinumulan ko tong Dragon Boat dito, bali ang kasama ko isang Pilipino rin, si Nelson. So dalawa lang kami literal. And then sabi ko kailangan nating makipag-partner with an organization na pwedeng tumulong sa atin sa lahat ng legwork, sa marketing, and getting sponsors. And I'm so thankful naman kasi ang leadership ng FCPE is very values nila and yung moral compass nila is very Filipino. Eventually, inapprove naman nila. Bukod sa paligsahan, may mas malalim na layunin ang festival. Sa Pilipinas kasi and sa Asia, mostly ang Dragon Boat, karera talaga, may mga prizes yan. And it's more on bragging your country, kung sino yung mananalo, etc. Pero dito kasi isang festival nila is more on charity event. Personal na pinili ni Vladimir ang Make-A-Wish Canada bilang recipient ng kanilang charity event. Make-A-Wish Foundation kasi, ito yung organisasyon na parang tinatry nilang tuparin yung mga kahilingan ng mga batang merong critical illness. Ever since kasi sa akin personally na gusto ko talaga magkaroon ng anak pero nagkaroon kami ng miscarriage ng asawa ko. So, although may anak na kami ngayon si Ava, but since then, naging malapit sa puso ko na yung tumulong sa mga bata. Bawat team ay nagbayad ng 1,850 Canadian dollars bilang registration fee. Medyo malaki kasi portion nun is pumunta naman
doon sa Make-A-Wish Foundation, and yung the rest is for the payment for the event. And then lahat kami, including yung Filipino community of Prince Edward Island na tumulong sa akin para maging maisakapatuparan itong event na to, lahat kami is 100% volunteer talaga. Naging matagumpay ang pagdaraos ng Dragon Boat Festival. Kaya naman inaasahan daw ang mas malaking pagdiriwang sa susunod na taon. Yes, we are inviting, of course, yung mga kapwa natin Pilipino. Hindi lang dito sa PEI, kundi sa karatig na mga province natin na lumahok sana sila next year ulit. Mas malaki, mas masaya, mas marami ang inaasahan namin ng mga sasali sa Dragon Boat Festival. Sa bawat hampas ng sagwan at ngiti ng mga batang natulungan, ipinakita ng mga Pilipino sa Prince Edward Island na ang Dragon Boat Racing ay higit pa sa isang sport. Para kay Vladimir, ito ay kwento rin ng pagkakaisa, bayanihan at pagbibigay pag-asa. Mula sa Charlottetown, Prince Edward Island, ako si Jocelyn Ray Sambilay, ang inyong patrol abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.